Unahin nating patayin siya. Patayin. Pitong hiyas na kalabasa. Umalis ka. Kung hindi, kukunin ko ang mga sandata ninyo. Sige. Umalis ka na. Haha. Lahat ng tao sa Badaumen ay mga tanga. Zhao Xian, hinahanap mo ang kamatayan. May suot siyang mga patch, akala mo ba ay karapat-dapat sa espiritual na kayamanan? Ang kibaw hulo ay may pulang liwanag. Ito, naglalabas ng berdeng usok. Peke, halos naloko mo ako. Ang mga basura ay talagang basura. Bakit ka nagdadala ng pekeng kalabasa? Uncle. Huwag mo akong lokohin. Sige. Anong klaseng bagay to? Uncle, anong sinasanay mong bagay? Patayin mo siya. Gamitin mo siya bilang alay sa kutsilyo. Ibalik mo ang damit. Lalabas ako at papatayin ka. Ang disipulo ng Badaumen ay medyo puti ah. Ang pink na vest ni Zhao Xian ay bagay sa kanya. Ha ha ha. Umalis ka, umalis ka. Yung batang monge ay disipulo ng Kang Shengguan. Paano kukunin ng kibaw hulo ang damit? Unang 105,000 liang. May 800 liang na utang. Ang natira ay para sa mga kasamahan, bibili ng damit, bibili ng karne at elixir. Saan galing ang albularyo? Ang galing ng kanyang lakas. Shen Zonghao, 7 antas na dalubhasa. Ako ay nasa ika-5 rango lang. Hindi talaga ako makakatalo sa pagbagsak ng dawsang pintuan. Hindi karapat-dapat pumasok sa top 30. Peke ng berdeng ilaw. Gusto mo rin akong takutin. Tanggapin mo na. Kahindik-hindak na katawan. Huwag mong subukang kunin ang aking sandata. Isang uri ng halaman. Pwede rin itong anihin. Sira ulo ka ba? Ibalik mo ang damit ko, nabasag. Talagang hindi maibabalik, ah. Ha 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 ha. Tawa ng iyong lolo. Ha 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 ha. Unang pwesto. Siyempre mas mahalaga, 5,000. 10,000. Ang mga kapatid na estudyante ay araw-araw nakakain ng karne. Ang batang monge ay napakabilis, hindi mapipigilan. Buti na lang hindi ako nagsimula. Kung hindi, yung damit. Hindi man lang niya ako hinawakan. May isa pa. Nang 9 na antas ng kasanayan. Sa 5 antas lang. Nakakasabay pa rin sa akin. Paglalakbay ng langit, mag-ingat. Kakaiba ang kanyang mahika. Ano ang magagawa ng isang sirang kalabasa? Ika-4 na antas ng pagsasanay sa panga, sagradong lupa ng Taishan. Napakalalim ng pagkakatago nito. Sa isang hampas na ito. Hindi ako mamamatay, pero magiging pilay. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Ang mga bagay ko ay hindi pwedeng salingin. Daoist na talisman. Regalo mula sa aking guro. Nakapigil sa 9 na uri ng palakol. Kunin mo. Paglalakbay ng langit. Tumakbo ka. Tumakbo. Ako si Lutian Sayang, matatag at may dangal. Sa tanging kamatayan lang ako magpapatalo. Ha? Isang uri ng halaman. Ang babaliw mo. Ang aking brief. Haha. Huwag mong sisihin ako. Gusto ko lang talaga ang pera. Leo Donggeyo, ay pakhik mo sa akin. Ay pakhik mo sa akin. Alamin kung saan siya nanggaling. At yung talisman. Sino ba talaga ang gumawa nito? Magandang pakitunguhan si Leo Donggeyo ng maayos. Huwag mong hayaan siyang kunin ng panreyo na kalasag. Ikaw ang una. Oo. Ako ang magpapasya. Mga alituntunin. Nasa ika-5 antas na ako. 3 paraan ko sa'yo. Nabastos ka. Tanggapin mo. Wala akong dalang armas. Gamit mo ang kalabasa, anong meron? Hindi pwedeng mangyari ito, pinapahiya mo ako. Maliit na magnanakaw, huwag kang tumakbo. Masyadong Zuan Santo. Kung may kakayahan, subukan mo ulit. Ibalik mo ang damit.
Kung may kakayahan, subukan mo ulit. Makakaakyat ka pa sa ikalimang antas. Aking guro, pakiusap, magturo ka. Ikaw ang mauuna. Kahit ang kamao mo, masakit sa'yo. Tanggapin. Isang uri ng halaman. Wala kang hiya. Ay, kapatid, pasensya na. Hehe, ibalik mo ang damit ko. Gusto ko rin ng gourd na yan. Kahit ano paman. Hindi ko maipasa ang huling antas. Hindi dapat ikahiya ni Guyan ang banal na lupa. Huwag mag-alala, ginoong matanda, naiintindihan ko. Body Axe. Nasa unang 50 na mga banal na armas. Nakita ko na ang iyong pagkilos. Nakakatuwa ang iyong gourd. Batas pa rin ba ito? Bigyan mo ako ng 3 galaw. Sagradong lugar ng Taizuan, isang laway, isang pako. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Ang pangkaraniwang panggupit ay iyo. Kunin mo. Walang anuman. Walang anuman. Magandang tao itong kapatid na guro. Ha ha ha. Gamit na gamit talaga ang iyong gourd, guro. Nakakamatay din. Natapos na ang pagsusuri, ibigay ang mga gantimpala. Mula ika-101 hanggang ika-1000, 1,000 liang ng pilak. Salamat, dakilang matanda. Ika-11 hanggang ika-10, 5,000 liang ng pilak. Isang piraso ng Julengdan. Ano naman sa unang 10, ako ang gantimpala para sa unang 10. Mas malaki pa. Maaaring makapasok sa loob ng banal na lugar ng Taizuan. Nasaan ang pera ko? Nasaan ang pera ko? Elder na malaki. Pangunahing nanalo. Walang ibang gantimpala. Walang kasawa-sawa sa pagnanais. Ang parang puno ay hindi pa sapat. Basagin ng pana. Ayoko talaga nito. Gusto ko ng pera. Gusto kong bayaran ng utang sa sugal. Gusto kong bumili ng karne para sa mga junior ko. Ay. Paano na ngayon ang usapan ko sa Uncle Master? Guro, bumalik na si ikalawang nakatatandang kapatid. Nandito na ang 1,000 liang. Anong nangyari? Hindi nakapasok ang 1,000 liang. Ah, tama. Hindi binayaran ang unang pwesto. Mas nakakahiya kung sasabihin pa. Saan nanggaling yung kalansay na yan? Binilhan niya ako. Isang alaala. Ang dakilang banal na lugar ng tiyanak ay sobrang laki. Para sa participation award, binigay lang ang sirang kalansay. Pero ito ay ang parnakong kalansay. Ito ang pinakamatinding armas na hinahabol sa buong mundo ng martial arts. Sa bibig ng tiya, naging sirang kalansay lang. Tunay ngang malalim ang karunungan ni Tiyo. Patawarin mo si Tiyo sa kanyang parusa. Ay. Sige na. Hindi kanya kasalanan. Hindi kanya binulyawan. Hindi kanya sinaktan. Bakit ngayon napaka-mild ni Tiyo? Ang Longshengguan ay naging ganito na. Ang mga disipulo ay araw-araw na kulang sa nutrisyon. Paano tayo makakapantay sa mga henyo ng malaking sekta? Guro, may problema ba ang 7 kayamanan na banga? Nagduda na ako nung may berdeng liwanag. Tama nga, sira na. Hindi ko nakuha ang pera. Puno na ang mga kaaway. Nakaaway lahat. Mas mabuting maghiwalay na. Ngunit ang ginto ng guro ay napakalakas. Ang 9-rank axe ni Lu Tianxing, hindi man lang nakabasag. HMPH, ang ginto ay humaharang sa 9-rank. Mga bagay na nilikha ko. Hindi mo pa rin alam. Paano ba natin haharapin ang araw-araw na ito? Tingnan niyo ang bahay. Aalis na ako para magtrabaho. Magtrabaho. Tapos na. Mas malala na ang sakit ni Tiyo. Maghuli pa tayo ng mga bobo na mahihirapan. Ang pananaw gamit ang scrying ay malinaw na nakakita ng masamang kapalaran na sumasalubong sa langit. Sa katotohanan, ang angka ni Ye ay dapat mamatay ng tuluyan. Pero walang nangyaring masama sa tanggapan ng gobernador. Kakaiba. May problema ang pananaw gamit ang scrying. Engkanto sa panaginip. Ha ha. Galing sa Jade Photo Technique.
Sobrang maaga ang pagkakaluto. Disipulo ng Qingzong. Walang espesyal. Sino ang nag-utos sa'yo? Maraming tanong. Subukan ko munang tikman ka. Huwag mong galawin ang tatay ko. Batang ito. Ang tapang mo ah. Ay. Yuner. Sabihin mo sa akin. Nasaan ang ikasyam na prinsipe? Mamatay ka. Mahalaga, tatay, ate, epektibo ang amulet. Hindi ako niloko ng albularyo. Yuner. Magaling ang ginawa mo. Bukas, hahanapin ng matandang tao. Siyempre, imbitahan ng punong bayan. Tatay, huwag kang mag-alala. Ha ha ha. Li Hanzhou. Kamusta na ang pera? Yung mga tao sa Beiyan Casino. Hindi magbabayad sa loob ng 3 araw. Baka mawala na ang kamay mo. May 3 araw pa. Walang ibabalik na 800 tael. Ang 800 tael ay ang kapital. Kabilang ang interes. 4,200 tael. Hindi mo ito makukuha kahit anong gawin. Umalis na tayo. Wala nang Longshengguan. Ang 800 tael ay nagiging 4,200 tael. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sino ang may lakas na manghimasok sa White Cloud Casino? Ginoong Yeon. Miss. Ilang utang mo, Senpei? 800 tael. 1,000 tael. Kumuha ng pera at umalis. Huwag guluhin ang damdamin ng nakatatanda. Dagdagan ng 200. Baka naman makahanap ka ng sukli. Si Yesiying ng Shanqing Sect. Magandang araw, nakatatanda. Nawala na ang panganib. Salamat sa amulet, nakatatanda. Nailigtas ang buhay ng buong pamilya ko. Hiniling ng tatay ko sa nakatatanda na pumunta sa tanggapan ng alkalde. Talagang epektibo ang amulet laban sa masama. Hindi ba talagang magaling ako? Ngunit hindi ko alam. Walang tunay na enerhiya. Napakalalim. Tiyak na isa siyang malaking tao na bumabalik sa tunay na sarili. Saknong ng imbakan. Susunod na araw, espiritual na kayamanan. Napakakomportable nito. Kailangan kong bumili ng materyales para makagawa ng isa. Inaanyayahan ng aking ama ang nakatatandang tao. Inaanyayahan ng aking ama ang nakatatandang tao. Katatapos lang niyang tulungan ako sa utang. Hindi magandang hindi pumunta. Baka may magandang dulot pa ito. Mas mabuting sumunod sa utos. Sige, pumasok ka na, senyor. Hindi ko alam kung anong sekta ka nagmula. Longshengguan. Senior mula sa Longshengguan. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa'yo. Kung ikukumpara dito, talagang parang kulungan ng aso ang Longshengguan. Kailangan kumita para sa renovation. Dumating na si Ginoong Ama. Sobrang ingay. Huwag guluhin si Ginoong Ama. Si Ye Qingwei ay bumabati kay Ginoong Ama. Walang aura ng lakas. Walang mga bihasang tao. Sobrang walang laman. Hindi nakapagtataka na napabigat ang dugo. Salamat sa senior na amulet na nagligtas sa akin. Narinig ko na hindi masyadong nakikialam ang Daoist sa mga usaping mundo. Hindi naman hindi nakikialam. Walang humahanap sa amin. Ang senior ay tahimik at hindi mapaghimagsik. Humahanga ako kay Ye. Magandang tsaa. Madilim na ang paligid. Aalis na ako. Hintayin mo, senior. Pakiusap, senior, tulungan mo akong ihatid ang isang tao palabas ng lungsod. Ihatid ang tao. Mula sa Beiyan City hanggang sa pintuan ng lungsod ay 1 oras lang. Kailangan bang maging ganito ka-misteryoso? Magaling ang kakayahan ng anak mo. Hindi niya kaya itong dalhin. Ang kakayahan ko bilang nakababata, hindi sapat para sa harap ng nakatatanda. Ay, hindi alam ng nakatatanda. Noong isang laban kalahati ng taon ang nakalipas, may isang mataas na eksperto sa aming tahanan. Nahigit sa mga malakas, lahat sila ay namatay sa labanan. Si Choruo ay namatay na rin. Hindi pwedeng isama ang taong ito. Hindi talaga pwedeng isama. Matagal nang minamanmanan ng bughaw na ulap na lungsod. Tanging mga eksperto tulad ng nakatatanda. Si Master Ye ay mataas ang pagtingin sa akin. Wala akong ganitong kakayahan.
Kung papayag ang nakatatanda, gantimpala ng 20,000 liang. Ang 20,000 liang ay makakabayad ng utang, makakapag-ayos ng templo, makakabili ng elixir, makakabili ng storage bag. Sino ang isusugod? Isang batang lalaki. Ihatid sa 30 milya sa labas ng kagubatan ng Pino, ang aking amulet laban sa masama. Talagang pinatay ang halimaw na iyon. Pumasok sa panaginip ng demonyo, sa isang iglap naging abo, walang laban-laban. Sige. Kinuha ko na. Salamat, senyor. Kailan ka gagawin? Pagkalipas ng 3 araw, siya ang aking papalyasin sa bayan. Salamat, senyor. 2,000 tael na deposito. Anong pakiramdam ko dito? Huwag kang bumaba. Ito ay isang buhay. Tatay. Talagang kakaiba ang ugali ni Li Chenbei. Hindi siya mukhang mataas na tao. Tingnan mo. Araw. Ito talaga si Li Chenbei. Antas 6 na pagsasanay. Imposible. Ako ay isang ika-7 antas. Sa 6 na antas, nakikita ko agad, pero wala siyang anong aura. Mas malalim pa kaysa sa matandang tagapag-alaga ng Shang Qing-sek. Hindi ko rin maintindihan yung nakuhang impormasyon. Ganap na iba sa nakitang tao. Yung talisman na yun talaga namang pinalulusaw ang Dream Demon sa unang pagkakataon. Hindi pwedeng magpanggap, kaya't kailangan kong tumaya. Kailangang umalis ng ika-9 na prinsipe sa Beiyan City. Hindi siya pwedeng mamatay sa aking mga kamay. Kung hindi, babalik ako sa Shang Qing-sek para humingi ng tulong sa guro. Hindi pwede. Ang balita tungkol sa ika-9 na prinsipe ay hindi dapat lumabas. Kasama rin ang Shang Qing-sek sa royal family. Kapag ito ay nalantad. Siyempre, mamamatay ang ika-9 na prinsipe. Hihihi. Mister. Bumili ng insenso at kandila. Bumili ng storage bag. Nabasag na monghe, bumili ng storage bag. Alam ba niya kung magkano ito? Baka hindi pa siya sanay sa mga ganito. Ha ha ha. Napakamahal. 1 kubiko. 52 pirasong pilak. Ano bang klaseng storage bag ito? Ito ay bag na pang hold up. Bag ng mga semi-tapos na produkto. Hindi kayang bilhin ng tapos na produkto. Mag-aaral ako ng mag-isa. Ito ang kukunin ko. Marunong ang albularyo. Medyo may alam. Nakapag-aral na ako ng 7 kayamanan. Matatakot pa ba ako dito? Buong buhay na pananaw. Simula ngayon. Hindi nakakain ng dahon. Nandito na ako. Hindi alam ni Shiming at Chenzo kung saan sila naglalaro. Wala bang pang-ukit mula sa Taishan Holy Land? Hindi ito maganda, di ba? Tingin ko, masyado kang kuripot. Sa hinaharap, magkakaroon ng pera ang Longshengguan. Salamat, guro. Mag-aral ng mabuti. Naway mabot mo ang walang hanggan. Dalhin mo ang guro sa paglipad. Huwag kang magbiro, guro. Kalahati ng mga teknik ng Longshengguan ay walang silbi. Ang mga natitirang kayang sanayin ay walang kakaiba. Umaasa sa paglipad na ito. Ay. Pero paano ko ito nakuha? Ako ba'y isang natatanging henyo? Nagawa na. Sinasabi sa manual na asul na usok. Bakit ako naglalabas ng itim na usok? Subukan natin ng kaunti. Hindi pwede. Pumasok at nabasag. Walang lugar para umiyak. Maghanap ng hindi mahalaga. Guro. Kumain na tayo ng hapunan. May hita ng manok ngayong gabi. Masarap ang hita ng manok. Hindi mahalaga, pero mabango. Kainin mo na. Unahin mo, guro. Talagang maunawain ang batang ito. Ito na ang eksperimento ng storage bag, di ba? Guro. Ang storage bag ng iba ay naglalabas ng usok. Bakit ka naglalabas ng itim na usok? Ha? Guro, 10 buhay na bituin. Unang sandata ng Tangmen. Isa sa mga kayamanan ng sekta. Paano mo nakuha ang bagay na ito? Anong bagay ito? Nasaan ang hita ng manok ko? Guro. Bigla ka namang yumaman. Ninakaw mo ba ang Tangmen, kapatid na babae? Sobrang mataas ang tingin mo sa guro. Subukan mo ulit. Siyam na dragon na apoy, ang alchemy furnace ng Valley ng Drug King. Guro. Hindi ka lang nagnakaw mula sa Tangsek, nagnakaw ka rin mula sa Valley ng Drug King. Naglabas ng manok na paa, naglabas ng bilyong kaluluwa ng lotes. Naglabas ng mangkok, naglabas ng chinglong na may daang apoy. Ano ito? Hindi ba ito imbaka ng bag? Ito ay bag ng ninakaw, di ba? Ha? Tiyo.
Muling kunin natin, magugutom na tayo. Sige. Ha. Ah, ang bag ko. Lihim na hiya sa makalawa. Bakit pa magagamit ng 3 beses saka pa masisira? Ang kalidad nito ang sira-sira talaga. Ay. Tia, ayos ka lang ba? Wala, nasira ang storage bag. Siguro mahina ang kalidad nito. Dakilang anyo ng kalangitan. Tia. Ito ang pambansang kasanayan ng Xingluo Kingdom. Ang Xingluo Kingdom na natalo ng Shenkei. Pinakamakapangyarihang kasanayan. Kayang magpatawag ng hangin at ulan. Dahil nasira ang ating kasanayan. Mag-aral kayo nito. Sa hinaharap, mas malaki ang pag-asa sa paglipad. Ang pag-aaral nito ay mga labi ng Xingluo. Mapapalibad ka sa buong Shenkei. Tangman. Valley ng Hari ng Gamot, mga natitirang anghel ng Xingluo. Talagang hindi ako nanghuhuli. Nandito ba si Liu Donggeo? Ha? Mga tao mula sa Jiuyuan Biaoju. Ako si Liu Donggeo. Tinatanggap ko. Sulat ng pagbibigay pugay sa Men of the Dominating Blade. Sulat ng pagbibigay pugay sa Zhao Family. Sulat ng pagbibigay pugay sa Yu Mountain Sect. Sabi nila ito ay isang hamon. Pagkatapos ng 7 araw, magpapaligsahan sa Changsheng Temple. Lahat sila ay mga biktima na nauukulan ng 7 treasure gourd. Hindi ito paligsahan. Ito ay paghihiganti sa bahay. Tulong po, Uncle, tulungan niyo ako. Lahat ng ito ay galing sa iyong 7 gintong kalabasa. Hindi mo pwedeng hindi makialam. Paano ako makikialam? Hindi rin ako makakapanalo. Baka mag-practice tayo nito. Gamitin mo ito. Guro, kapag lumabas ito, mamatay ang mga disipulo ng 3 sekta. Sasama sila para lipulin ang Changshengguan. Hindi pwede yon. Kung hindi, magpapanday ako ng gamot, tutulungan kitang palakasin ang kapangyarihan mo. Ha? Tiyo, marunong ka bang magpanday ng pil? Pwede bang sabihin na niluto ko na ang adobo, Tiyo? Huwag ka nang magbiro. Kung meron ito, hindi mahirap. Kahit ang espiritu ng yaman kaya kong gawin. Ano ang halaga ng elixir, guro? Kahit na may problema ang espiritual na kayamanan, makakaligtas pa rin. Pero kung may problema ang elixir, maaaring ikamete ito. Guro, mag-drawing ka pa ng ilang sigal ng bakal. Para hindi nila ako mapatay. Hindi ka pwedeng puro suntukin lang. Saan ang attack talisman? Wulu talisman. Talisman ng pagtigil sa kabaong. Bigyan mo lang ng kahit ano. Isang piraso ng talisman laban sa masamang espiritu, kaya nitong pumatay ng isang antas 8 na engkanto, hindi pa alam ang lakas ng Wulu talisman. Pwedeng maputol ka pa sa isang iglap. Posible ring sirain ang Longshengguan din. Binibini. Magpakalasing pa tayo, HMPH. Sumugod na. Lumabas na kayong lahat. Tama nga ang tingin sa akin ng Tangmen. 3 master ng Tongshen, papatayin ako. Joziin, nagtaksil ka sa iyong guro. Mas masahol pa sa hayop, ha. Bakit siya ang pinili para sa peacock feather? Bakit hindi ako pinili ng anak ng guro? Ganitong klase ng Tangmen. Ayos lang na hindi na maghintay. Ngayon ay subukan ninyo. Ang libingan ng 1,000 kaluluwa. Talaga bang ikaw ang nagnakaw nito? Walang duda. Unang sandata ng Tangmen. Ngayon ay nasa aking kamay. Kayong 3 matandang ito. Hindi kayo namatay ng walang dahilan. Tingnan mo ang aking 1,000 kamatayan na multo. Na pumatay sa unang nakatagong sandata ng Tangmen. Ha? Nasaan ang aking nakatagong sandata, Lantang? Ang tingin ni Tia sa akin. Lalong parang nakatingin sa isang maliit na daga. Tatay, hinahanap mo ako. Ngayon na ang araw. Si Li Hanjo ang magpapadala sa ikasyam na prinsipe palabas ng lungsod. Siguradong sa gabi ang escort. Mas maraming mata sa araw. Nagpadala ako ng tao na bantayan ang Longsheng Temple ng 3 araw. Hindi lumabas si Li Hanjo. Walang plano. Araw-araw nagbabasa lang siya sa bahay. Ang pagpapadala kay Prinsipe Siam ay isang malaking bagay. Sobrang padalos-dalos ko. Pupunta ako sa Longsheng para magmasid. Kung siya ay gagawa ng gulo, gawin lang ang nararapat. Mag-alala ka lang. Ito rin ay isang sekta. Sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Li Hanjo. Hanapin mo ang guro, sasama ako sa'yo. Anong pangalan mo? Yun Chenjo. Kapatid, ang ganda mo. Para sa'yo. Gawa sa Yanjian na bakal, parang tinang isang luwad. Ang ganda-ganda.
Katriadong kuya, tingnan mo ang aking espada. Salamat sa dalaga sa pagbibigay ng aking nakababatang kapatid ng makapangyarihang sandata. Saan pupunta ang katriadong kuya? Walang kahoy. Pumunta sa pangangahoy. Praj na piko. Kapatid na Chenzo, saan galing ang piko na yan? Nakuha ko yan mula sa banal na lupa ng Taizuan. Pagtatampok ng mga disipulo ng banal na lupa ng Taizuan, pumunta rin kayo. Oo, pumunta ang ikalawang nakakatandang kapatid. Pinapante siya ng guro. Napakahusay ng pangalawang kapatid mo, di ba? Hindi naman malakas ang pangalawang kapatid. Nasa ikalimang antas lang siya. Kung hindi dahil sa guro na nagbigay sa kanya ng espiritual na kayamanan, at nagbigay pa ng mga talisman, hindi siya pupunta roon. Hindi lang siya isang natatanging dalubhasa, nasa iyo pa rin ang espiritual na kayamanan. Ang espiritual na kayamanan ay kayang talunin ng lahat sa ikalimang antas. Narito na ang kapatid na babae. May bisita ang guro. Shenzu, maghanda ng tsaa. Sige po. Ginoo. Ngayon ay may sinasamahan tayong umalis ng bayan. Maalaala mo ba? Siyempre, naaalala ko. Gagawin ko mamaya ng gabi. Nais ko sanang kumain muna bago pumunta. Pinapahalagahan ng ama ko ang mga nakatatanda. Gusto niyang matuto ako mula sa kanila. Kung hindi nila okay lang, wala akong problema. Medyo nakakatakot lang ang mga paraan ko. Nakita na ng mga disipulo ng Shangqingzong ang mga espada. Anong mga eksena ang hindi nila nakita? Huwag mag-alala, senyor. Sige. Tulungan mo akong pumitas ng gulay. Pumitas ng gulay. Oo, kakain na tayo ng hapunan. Umalis si Shiming para mang-ani ng kahoy. Bukas, ako mismo ang magluluto. Tulungan mo akong maghugas ng gulay. Ang anak na babae ng punong bayan. 7 ang rango sa Qingzong. Unang beses na inatas ang pumitas ng gulay. Mas nakakapagod pa kaysa sa 3 laban. Sana hindi ka talagang nagtrabaho sa isang tavern noon, di ba? Dapat nang umalis si kuya. Babalik si kuya sa lungsod ng puting ulap. Hindi. Pumunta muna sa ibang lugar. Babalik sa lungsod ng puting ulap. Saan? Kuya. Saan tayo pupunta? Dumating na. Ano ang ginagawa mo rito? Manghiram ng bagay. Buksan. Ano yang tunog? Senior. Ano to? Biyanan ng bulaklak. Upang akitin ng mga tao gamit ang ilusyon ng kasal, sadyang pinipili ang mga nag-iisa sa madilim na daan. Yung kaninang pumutol sa ilusyon ay nagbigay daan sa atin upang makita ang kanyang mga trick. Pasensya na. Gagamitin ko ang iyong tao at karwahe ngayong gabi tungkol sa kasal. Pakiusap, humanap ka ng ibang paraan. Hinahanap mo ang kamatayan. Tapos na. Anong uri ng pamamaraan ito? Ah. Pahiram o hindi? Ito ay pahiram. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Bakit mo pinipilit ang masamang daan na ito? Ang kalikasan ng mundong ito ay matagal ng magulo. Kami mga halimaw ay nais gamitin ang kapangyarihan ng mundo upang muling hubugin ang aming anyo. Nakatigil na ang daan na iyon. Nakatigil na ang daan ng pagbabago ng anyo. Totoo nga. Narito ang karwahe para sa'yo. Aalis na ako. Ginoo, pumunta sila sa Bayan City. Uuwi na rin kami. Talagang natatakot ang batang ito. Ang bilis. Tatay, nandito na ako. Ginoong Ye. Ginoong Lee. Tinatanggap ng anak na babae. Ipinapakita na talagang may kakayahan si Lee Hanzhou. Pumasok ka. May aura ng isang emperador siya. Tungkol sa nangyari ngayong gabi, salamat, Ginoo. Hindi siya emperador.
Ngunit may proteksyon ng emperador. Pangalan po ng binibini, paano po ninyo tatawagin? Yu Qingyang. Hayaan ninyong dalhin ako ng Ginoo palabas ng lungsod. Siyempre, magpapakatotoo tayo sa isa't isa. Ginoo, aalis na ba kayo ngayon? Huwag magmadali. Maghintay pa tayo. Maghintay ng ano? Dumating na sila. Sila ay dumating na. Ziying. Anong nangyayari? Ginoo, ikaw. Ano ito? Ilang espiritu ng alak, tinawag ko sila para ihatid ka palabas ng bayan. Selyo ng hininga. Pansamantalang isara ang iyong buhay na hininga. Mamaya ay sasakay ka na. Ihahatid ka ng espiritu sa mga pay na nasa 30 milya ang layo. Ginoo, ito ay kasal na karwahe. Partikular na inanyayahan ng nakatatanda. Dapat sana ay may engkanto na narito upang salubungin ang ikakasal. Ngunit umalis na siya ngayon. May kakayahan ka. Walang problema sa paghawak ng hininga, di ba? Siyempre. Pagkatapos umakyat sa karwahe, huminga ng mabuti. Huwag na huwag ilabas ang iyong enerhiya. Kung hindi, magiging hindi matatag ang iyong daan. Mabubunyag ka. Natatandaan ko po, Ginoo. Hindi nakikita, hindi mahahawakan. Kaya natural, hindi rin nakikita ng iba. Anong klaseng mahika to? Sumunod ka na. Ipadala sa puno ng mga pine. Tapos na ang misyon. Pupunta na rin ako. Siyempre, kailangan mong pumunta. Tiyakin ang kaligtasan ng binata. Talagang gusto kong ipakita ito sa aking tunay na ama, para makita niya kung gaano ito kakakaiba. Guro, totoo bang may mga demonyo sa mundo? Bakit walang nakatala sa Qingzong? Dahil mahusay silang magtago. Ang espiritual na mundo at mundo ng mga demonyo ay dalawang hiwalay na mundo. Ang tao ay may sariling landas. Ang espiritu ay naglalakad sa daan ng mga espiritu. Si Yesiying ay lumalabas ng bayan sa hating gabi. Kasama niya ang isang tao sa daan. Hindi niya nakikita ang ikasyam na prinsipe. Hindi nila napansin. Lumabas na kayo. Zhao Chenkyu. Matagal na kitang hindi naririnig. Akala ko patay ka na, walang kinalaman sa akin. At wala ring kinalaman sa banal na lupa ng Taizuan. Pwede bang paniwalaan ang Blood Sacrifice Pavilion? Pumunta ka sa aking dakilang mundo ng Taizuan. Paano ako makakapagtiwala? Kahit na hindi ako makatiwala, ano pa rin? Noong nakaraang panahon, nag-ulo ka sa Mount Shenyu. Siyempre masasaktan ka. Ngayon na ikaw. Hindi ako mapipigilan. Mag-alala ka. Hindi ikaw ang target ko. Walang makakabayad kung papatayin kita. Sino ang target mo? Sobrang madami mong alam. May tao na dumating. Anak ni Ye Qingbei. Hindi maganda, nahulog ang prinsipe. Dumating na ang target. Sa wakas, dumating na siya. Ginoong Li, tulungan mo ang prinsipe. Sa utos ng iba. Kukunin ang iyong ulo. May mataas na tao na kumilos. Sino siya? Ginoong Li. Nasayang ang iyong pagsisikap. Walang anuman. Sino ang kumilos? Bakit hindi ka lumabas at magpakita? Huwag nang maghanap pa. Ako ito. Ako ang nagpanagot sa taong ito. Magpaalam ka na, kapatid. Ang Blood Sacrifice Pavilion ay tumatanggap ng order. Walang paghinto sa gitna ng laban. Dahil iningatan mo siya, abala na ako. Kaya kailangan kong magdusa ng mas maraming pinsala para lang maprotektahan siya. 5 kidlat ng langit. Ano itong paraan? Dugo na bumagsak sa 7 pagpatay. Napakalakas ng nakatatanda. Iyan ay nangungunang mamamatay tao ng dugo ng altar. Zhao Chenkyu ng antas ng langit. Ngunit sa kamay ni Li Hanzhou. Parang isang asong nawalan ng amo. Hindi kita inaasahan. Sa silangang Yanzhou, meron kang ganitong klase.
Pero ang mga taong kailangang patayin sa Blood Sacrifice Pavilion, kailangang patayin. Kapatid, ang bagyo ay lalakas. Sa huli, lahat ay mga espada, ang bagong damit ko. Ito ay 32 salaping pilak. Ikaw, sino ka talaga? Ang pinakamataas na lihim na batas ng bansa ng Xingluo, ang dakilang sining ng Astral. Nasa simula pa lang. Ibig sabihin, natutunan mo lang ang balat at buto, hanggang sa muli. Ginoong Li, ang taong ito ay pumatay ng maraming tao sa aking templo. Maaari bang iwanan siya? Sinabi ng nakatatanda na patayin siya gamit ang kidlat. Wala na. Naubos na ang mga simbolo ng 5 kidlat. Gusto niyang umalis, wala akong magagawa. Naubos na ang iyong kidlat. Ano pang lalakarin ko? Hindi ko alam kung gumagana ba ito. 10 buhay ng demonyo. Pindutin mo ito. Dakilang kaalaman ng kalangitan. 10 buhay ng demonyo. Batas ng Thunder. Ano bang pinagmulan ng taong ito? Hindi ba ako papakialaman ng gobyerno? Huwag mag-alala, Ginoong Li. Hindi pakikialaman ng gobyerno. Ayos lang iyon. Magandang kutsilyo ito. Mag-ingat ka, guro. Magandang kutsilyo. Dapat ay may halaga ito. Salamat, Ginoo, sa pagligtas. Siyempre, pangangalagaan kita ng mabuti. Kanina, iyon ay malaking tanda ng langit, di ba? Hindi sinasadya, nakapag-aral ako ng kaunti, hindi ako dalubhasa. Wala akong kinalaman sa kaharian ng Xilya, wala akong ibang ibig sabihin. Nais ko lamang ipaalala sa'yo, na huwag masyadong gamitin ang sining ng pakikipaglaban na ito, masyadong nagdudulot ito ng problema. Naiintindihan ko. Nandyan na ang kagubatan ng mga Pine. Sasama kita roon. Salamat, Ginoong Li. Legend yung mamamatay sa Blood Sacrifice Pavilion, namatay sa kamay ng isang di kilalang Monhei. Mayroong Great Celestial Phenomenon Technique. Mayroong 1,000-faced Ghost Lotus. Sobrang misteryoso nitong tao na ito. Your Majesty. Lumabas na ang Great Celestial Phenomenon Technique. Anong palagay mo sa taong ito? Sinasabi lang, hindi kita parurusahan. Ang dakilang himala ng kalangitan ay isang lihim na paraan na hindi ipinamamana ng Xingluo. Si Li Hanzhou ay tiyak na may kaugnayan sa Xingluo. Ngayon, ang 10 kamatayan na multo na lotes, nasa kamay ni Li Hanzhou. At si Li Hanzhou ay tila isang natitirang sugat ng Xingluo, sa panig ng Tangmen. Kung ang Tangmen ay nakipagsabuatan sa Xingluo, ay napakalaking balita iyon. Ginoo. Nais mo bang magpadala ng tao upang subaybayan si Li Hanzhou? Galing siya sa Longshengguan. Huwag muna nating pansinin. Mahirap basahin ang puso ng isang santo. Bumalik na ako. Guro. Bumalik na ang guro. Nasaan ang pangalawang nakatatandang kapatid? Pumunta ang pangalawang nakatatandang kapatid sa likod ng bundok para mag-ensayo. Kamakailan ay masipag siya. Mag-ensayo. Mas mabuti pang hintayin na lang akong magluto ng elixir. ₱700,000 tail. Nakapag-ipon na ang Longshengguan. Makapag-practice ng Dao, makapagbigay din ng konting anyo ng sekta ang Longshengguan. Hindi talaga maliit ang Longshengguan, pero broke lang talaga. Matagal na rin ang paglalakbay sa paglalakbay, hindi pa rin ako nakapasil ng maayos. Hindi ko napansin dati. Ang dambana sa templo ay dapat nag-aalay sa mga ninuno. Sino ang inaalay sa Longsheng Temple? Ate, anong ginagawa mo dito? Bakit nakalock ito? Matapos mawala ang guro. Naglaho ang mga disipulo, nagkahiwa-hiwalay, wala na ring mga deboto. Wala kaming pera pangbili ng insenso at alay sa mga ninuno, nakasara na. Nasaan ang susi? Hindi pa bumabalik siguro. Pumunta siya para magpatalsik ng mga demonyo, o baka kinain na siya ng demonyo, dapat nasa kamay ni guro. Magandang kutsilyo. Bakit parang pamilyar? Matandang dawista. At ang matandang dawista na nakuha ko sa mundo, ay eksaktong pareho, walang duda, siya nga iyon. Ito ang guro ng Changshengguan. Ano ang pangalan niya? Li Qingfeng. Kilala sa mundo bilang dawista Qingfeng. Noong panahon ng ating guro. Ang Changshengguan ay nangingibabaw sa mundo. Tama, ang matandang alagad ng Diyos ay tinatawag na Li Qingfeng. Ang paglalakbay sa panahon ay hindi isang pagkakataon. Mula ng araw na nakuha mo ako, nagsimula na ang plano. Ang aking 30 milyong
Matandang tao, talagang madumi ka. Shifu, ayos ka lang ba? Ayos lang. Ikaw rin ba ay nag-aaral ng BDJU? Oo, BDJU. Ito ay ang pinakamataas sa pamamaraan ng Changshengguan. Narinig ko noong panahon ng guro. Ang BDJU ay makakakuha ng espiritual na lakas mula sa kalikasan. Hindi ko alam kung totoo. Ipakita mo sa akin ang operasyon. Pareho ang ruta. Noong nag-ensayo ako, nakapag-ensayo ako ng espiritu. Siya naman ay nakapag-ensayo ng tunay na enerhiya. Ang problema ay hindi sa pamamaraan. Nasa kalangitan o sa tao. Dinala ako ng matandang monghe. Ano ba talaga ang gusto mong ipagawa sa akin? Guro. Darating na ang 3 sekta. Wala akong kahit kaunting lakas. Mukhang mapapahamak ako. Hindi. Mayaman na ang guro, kaya niya pang ayusin ang Changshengguan. Pipaltan ka ng bagong kama. Huwag ng bagong kama. Bumili ka ng espiritual na kayamanan para sa akin. Mayroon ng tindahan ng mga Diyos ng Soul Bell. Sa tulong nito, siguradong mananalo ako. Suportado ng guro. Anong ikakatakot kung may pera? Kailangan lang ng 200,000 na piraso. 200,000, nakaw na pera yon. Donggeyo ah. Hindi komplikado ang Soul Bell. Ano ang pagkakaiba ng pagbebenta ng 200,000 at pagnanakaw? Hindi naman nag-aalala si Shishu sa pera. Gagawan kita ng isa. Shishu. Mas mabuti pang huwag na lang mag-ensayo, kaya't bilhan mo ako ng elixir. Ang Diyos na gamot ay pansamantalang nagpapalakas ng lakas, 1 laban sa 4. Kailangan lang ng 50,000 tail. Huwag basta-basta kumain ng mga gamot sa labas. Lahat ay teknolohiya at matinding pagsisikap. Paano kung may side effects? Ang guro mo ang magtuturo sa'yo. Tiyak na hindi ka mamamatay sa pagkain nito. Maghintay ka lang ng maamo. Haha. Kung kaya mong gawin, bakit bibili pa? Sanay na kami sa mahirap na buhay. Palagi kong nararamdaman na hindi na ako tatagal. Patay na si Zhao Chenkyu, isang assassin mula sa realm ng Tiangang. Mabilis tulad ng isang anghel ng espada. Sino ang pumatay? Balita mula sa palasyo. Si Zhao Chenkyu ay namatay sa kamay ng Chen Ningguei Lian. Ang taong iyon ay marunong din ng dakilang teknik ng astral. Nagkaroon tayo ng problema. Siguradong alam na ito ng kanyang kamahalan. Kung iisipin niyang may koneksyon ng Tangmen sa Xingluo. Ano na ang mangyayari? Sino ba talaga? Sa balita sa palasyo, hindi man lang isinulat ang pagkakakilanlan. Gusto kang ipaalam ni Haring. Alam mo na syempre. Hindi nagpadala ang emperor ng tao para magtanong ng parusa o hindi nila pinapansin. O nais nilang saktan ng Tangmen. Kung talagang magpapadala siya ng tao para magtanong ng parusa, ako'y nagiging kalmado. Ngayon ganito. Hindi ko maunawaan. Mahal na ninuno. Mas mabuti na maghanda tayo ng mabuti. Gusto mo bang magrebelde? Hindi ko kayang gawin yon. Ngunit kung sakaling magalit ang emperador, hindi basta-basta maaring gawing biktima ang Tangmen. Iyan ay buhay ng libu-libong disipulo. Huwag mag-alala. Mahal na hari. Hindi basta-basta gagalawin ang Tangmen. Ano ang gagawin sa libingan ng 1,000 kaluluwa? Magpapadala ako ng tao sa Bayan City para hanapin. Iyan ay kayamanan ng ating angkan, HMPH. Pumunta na ngayon. Sinasabi na hindi sapat ang bilis ng pagpapadala ng ebidensya. Mahal na Panginoon, ang Yu Shanzong, Zhao Jia, at Badao Men ay nagpadala ng hamon sa digmaan. Nais nilang makipagtulungan sa Changshengguan para sa isang paligsahan. Nais nilang humingi ng tao mula sa Taizuan Shengdi para sa paghatol. Kahit sino ang hanapin mo para dito. Ikaw mismo ang pumunta. Para ipakita na seryoso kami. Ang parnayong puno sa Longshengguan. Siyempre alam ng Longshengguan. Ang parnayong puno. Hindi namin pwedeng hayaan na kunin lang ng maliit na templo. Nasaan ang Longshengguan? Malapit sa Bayan City. Maliit na templo. Hindi pa maituturing na isang tunay na sekta. Matagal nang nawala ang tagapangulo. Ngayon, mayroon na lamang ilang mga disipulo. At isang inutil na Shifu. Noong nakaraang beses, nanalo gamit ang kakaibang espiritual na yaman. Diyos-Diyosan. Li Hanzhou. Hindi ito maaaring may kinalaman sa pananaw sa mahabang buhay. Darating ang samahan bukas para ayusin ang templo. Agad na darating ang 3 sekta. Sira-sira ang templo ng mahabang buhay. Hindi ba't magiging katatawanan ito? Ngayon, magluluto ako ng elixir. Kailangan ng espiritu para sa pagluluto ng elixir. Ito ay kailangan ko. Naging sobrang init. Tama, may 3 guhit. Pero ang kulay ay pula. Bakit parang may mali? Paano kung mamatay ang cute na disipulo? Walang epekto. Ilusyon.
May silbi ba? Guro, bakit nag-away ang mga manok? Isa laban sa 4. Madali lang. Sa loob ng kalahating oras, isa laban sa 4. Isang dagdag, hindi pwede. Isang kulang, hindi rin pwede. Ang bagay na ito ay kakaiba. Pero mukhang talagang magagamit. Talagang nagawa ito ng guro. Magandang balita. Kapag kinain, kaya mong labanan ang 4. Masamang balita. Kaya mo lamang labanan ng 4, guro. Paano mo talaga napagsanay ng ganito? Huho. Talento. Ay. Ang normal na spirit pill ay pansamantalang nagpapataas lang. Maaaring hindi siya manalo. Itong kakaibang pill. Baka makabawi pa siya. Matagal nang hindi ganito kaingay ang Changshengguan. Parang Pasko, ang saya. Singsing ng kaluluwa, para sa kaligtasan ni Liu Donggeo. Langit at lupa. Huwag humiling ng pagbabago, kundi humiling ng normal. Tama ang kulay. Sinasabi sa manual na ito ay gintong liwanag. Ngayon ay sigurado na. Normal ba hindi ito tunog na ding-ding-ding? Ano itong dingdong na ito? Muli itong nalihis. Sobrang lakas ng aking espiritu, isang hindi magandang kontrol. Sige na, hayaan si Liu Donggeo na subukan ito para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Mag-drawing ng isa pang Jingang Talisman. 9 Yang Fire Formation. Sa wakas, may espiritu na ang maliit na bakuran. Hindi tama. Ang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa, parang may nagbago ng bahagya. Ah, ganun pala. Isang masamang feng shui ng libing. Itong punong watong, nakatanim sa malaking puntod ng feng shui. Hindi ito ordinaryong puno. Para itong pako na nagsasara sa espiritu ng langit at lupa, kaya hindi nararamdaman ng mga disipulo sa Longshengguan ang espiritu. Ang buong espiritual na kapangyarihan ng Xuanshan Realm ay nalop. Gamit ang kamatayan upang ilibing ang feng shui na sistema na nag-lock sa buong Xuanshan Realm. Napakalaking hakbang. Sino kaya ito? Na kayang gamitin ang buong mundo bilang isang patibong. Sai. Tama nga. Ang mga bagay na sinanay ng guro ko. Wala nang normal. Ito ay isang espiritual na kayamanan na umaatake sa kaluluwa. Hindi ito pwedeng subukan sa mga junior. Kailangan lang magbukang gulat. Mahal na hari. Kamusta po kayo? Nasaan na si Ikawalo? Si Ikawalo ay nasa Taibaizong sa Jiaolin ngayon. HMM. Biyaya ito, hindi kapahamakan. Kung kapahamakan, hindi maiiwasan. Ang namamahala sa Longshengguan ay isang ordinaryong tao. Noong una, natatakot pa akong may mga bihasang tao na mahirap lapitan. Ngayon, tiyak na mababawi ang galit na ito. Mga Ginoo, maligayang pagdating sa Changshengguan. Nagdala kayo ng liwanag. Pasok po kayo. Li Guanshu, napakamapagpakumbaba. Kami po ay narito ngayon upang makipagpalitan ng kaalaman sa mga disipulo ng inyong templo. Pasensya na po sa abala. Maligamgam ba kayo? Mas mainit tayo sa ganitong pananamit. Oo nga. Malamig ang panahon. Ano ang nasa bag? Mga pinalitang damit. 10 piraso ang suot ko. May dala pa akong mga palitan. Kung alam mo, tara't magpalitan tayo ng kaalaman. Hindi ko alam, akala ko'y nagbebenta ng damit. Noong nakaraan, naalisan ako ng lahat ng gamit ng Kibaw Hulo. Ngayon, talagang masagana ang paghahanda. Buti na lang at naayos ito ilang araw na ang nakalipas, kaya't kaya kong magpatuloy. Pupunta ako para magtimpla ng tsaa, hindi na kailangan. Nandito kami para magpalitan ng kaalaman. Magsimula na agad. Para mapanatili ang patas na laban, inimbitahan din namin ang arbitrasyon mula sa Qing Taizuan Sacred Land. Malapit na silang dumating. Ganyan lang kaliliit na bagay, nakapagpasiklab pa ng Qing Taizuan Sacred Land. Ang templo ng Taizuan ay napakaabalang. Gusto ko lang makita si Liu Dongyeo na binubugbog. Paggalang sa banal na Panginoon. Ang lamig ba, bakit suot mo ang ganito kalaki? Noon, maraming mga babaeng disipulo ang lihim na humahanga sa akin. Nag-aagawan na maging kasama ko. Pagkatapos ng bagay na iyon, lahat ng iyon ay nawala. Ngayon, gusto kong maghiganti. Panoodin si Liu Donggeo na binubugbog. Sino ang pinuno ng Longshengguan? Oh. Pupunta akong magtimpla ng tsaa. Masyadong maliit ang maliit na sekta. Walang kahit isang katulong. At wala ring kakayahan, mahal na Panginoon. Ang ganitong body na palakol, ay tiyak na magiging matatag ngayon. Narito na ang tsaa.
Siya iyon, sa labas ng Bayan City, isang talisman laban kay Zhao Chenkyu, Heavenly Gang 5 Thunder Formation, Great Celestial Symbol Technique, Thousand Fate Ghost Link, pumatay ng misteryosong tao sa Heavenly Gang Realm. Siya pala ang pinuno ng Changshengguan. Kaya pala nasa kanyang kamay ang Boar Axe. Hindi nakakapagtaka, Ginoong Li. Nakikita na hindi nagbigay galang si Ginoong Taishan. Mukhang hindi ito naaayon sa asal. Siya pala ang Ginoong Taishan. Ako si Jiang Yishen, tawagin mo na lang akong Jiang Shong. Kilalang kilala ko na si Taishan Shengzu sa loob ng maraming taon. Kahit pangalan niya, hindi ko alam. Tuwing nagkikita kami, kailangan ko siyang tawaging Ginoong Banal na may paggalang. Dito kay Li Hanzhou, diretso na Li Shong, Jiang Shong. Oh, kapatid Jiang. Magbubuhos ako ng 2 tasa ng tsaa, hindi na kailangan. Hindi sila dito para uminom ng tsaa. Dahil gusto nilang magpalitan ng kaalaman, simulan na agad, bigyan sila ng tsaa. Sayang lang. Sige, simulan na natin ang paligsahan. Tingnan natin ang kasanayan sa Longshengguan Martial Arts. Paano magpa-practice ang mga disipulo? Magkakaroon ba ng laban? May premyo ba? Premyo. Ganito na lang ang kahirapan ng Longshengguan. Gusto mo pang tumaya? Ano ang gustong tayaan ni Ginoong Li? Hehe, mas masaya kung may premyo. Kung matalo ang aking Yu Shanzong, ibibigay ang Han Shan Pam. Kung matalo ang pamilya Zhao, ibibigay ang 30 piraso ng Po Maidan. Kung matalo ang Badao Men, magbigay ng isang makapangyarihang espada. Ayos lang. Lahat ay mahalaga. Paano kung matalo si Liguan? Ayaw namin ng Longshengguan na pamamaraan. Ha ha ha. Kung walang maipapakita, hindi magiging valid ang pastahan. Huwag mong kunin ang 1000 Light Ghost Lotus. Maghahanap ng gulo ang Tangmen. Hindi rin nila matatanggap ang Great Celestial Phenomenon Technique. Mayroon din akong magandang kutsilyo. Ituturing ko na panalo. HMPH HMPH HMPH. Sa paninirahan ng Longsheng. Anong magagandang kutsilyo ang meron dito? Pagsasagawa ng mga pagsasawalang bisa, 3 pwesto sa talaan ng mga banal na mandirigma, ang tibak ni Zhao Chenkyu. Hindi ba't namatay si Zhao Chenkyu sa kanyang mga kamay? Imposible. Walang kahit kaunting tunay na enerhiya ang taong ito. Siyempre, isa lamang siyang ordinaryong tao. Maaari bang magtanong, Ginoong Li, saan galing ang kutsilang ito? Nakuha ko lang. Huwag mong isipin na pangkaraniwan lang ang itsura nito. Talagang napakatalas nito. Siguradong magandang sandata ito. Ito ay mula kay Qiu Kang. Sinasabi mong pangkaraniwan lang ang itsura, taya na. HMPH. Kaya mo yan, kuya. Bisitin mo sila, kuya. Pakitahimik. Huwag mo na akong gawing kaaway. Hihihi. Walang tatalo kay kuya. Pusta ngayon. Nakarinig kayong dalawa, may 2 saksi. Ang aming mga disipulo. Magpapalitan sa pagsubok laban sa iyong pangmatagalang disipulo, basta't matalo kami. Lahat ng taya ay mapupunta sa iyo, sandali lang. Magpapalitan kami sa laban. Paano mo nagawang sabihin yan? Siya lang ang makakagawa ng Longshenggu. Magpalitan kayo. Nauubos na ang lakas. HMPH. Huwag kang mag-alala dyan. Bawat beses pagkatapos ng laban, magbibigay ang pamilya Zhao ng isang life essence pill. Tulungan mo siyang maibalik. Kapag naibalik na, saka mo tawagan. Sige, pwede na. Sandali lang. Kami sa sanctum ng Taizuan. Pwede rin ba kaming sumali sa paligsahan na ito? Si Lutian Xingrin, may pag-asa pa ba sa panalo o talo? Sino ang may lakas na makipag-agawan sa Taizuan Holy Land? Ngunit hindi kami nangangailangan ng espada sa Taizuan Holy Land. Kailangan namin ng pang-ukit. Yung dala ng iyong disipulo nung nakaraang pagkakataon, kaya pala kailangan ng Prajna na pang-ukit. Hindi ba yun ay souvenir? Kailangan pa bang ibalik ang souvenir? Ang Prajna na pang-ukit at ang Kyuzang ay mga banal na armas. Ayos lang. Kumpleto na. Zhao Jia Zhao Long. Una, haminin kita. Zhao Long, antas ng pagsasanay 6. Mas malakas kaysa kay Liu Donggeo. Siguradong mananalo. Liu Donggeo. Lumapit ka at mamatay. Ang kalaban ay nasa ika-6 na antas. Ako ay nasa ika-5 antas. Kung makikipaglaban tayo ng direkta, tiyak na talo ako. Sana yung usapan na huhuberan ang damit. Bakit nagpalit ka ng kagamitan? Wala akong pakialam kung ano ka. Mamatay ka. Panatilihin ang isip, takpan ng mga tainga. Ang soul bell ay isang pangunahing espiritual na kayamanan. Hindi maririnig ang tunog ng kampana, hindi maaapektuhan ang kaluluwa. Ito ang tunog ng soul bell. Hindi ba dapat ito ay ding-ding-ding? Ha ha ha. Walang silbi. Sa susunod na araw, hanggang 9 na beses. Takpan ng mga tainga ng 9 na beses. Mukhang mauuna ang pamilya Zhao. Si Qiu Kang ay tiyak na babalik sa Badao Men. Kayo ba ay karapat-dapat? Ha ha ha. Maglikha, maglikha.
Anong nangyayari? Hindi pa tapos ang laban. Bumaba si Zhao Long. Talo na ang pamilya Zhao. Natatakot si Zhao Long. Siya yun. Yung kakaibang talisman niya. Pagkatapos niyang eye-rock, sumakit ang tiyan ko ng sobra. Hindi ko na kayang pigilin. Liu Donggeyo, ang iyong espiritual na kayamanan ay sobrang dumi. Sobrang dumi, paano ka pa makakalaban? Kung hindi ka lalaban at umalis, hindi makukuha ni Qiu Kang. Kailangan pang magbayad ng halaga sa kayamanan. Li Guanshu. Sa tingin ko dapat magdagdag ng isa pang patakaran. Hindi pinapayagan ng paggamit ng mga espiritual na kayamanan. Kapitan Zhao, kapag may kalaban ka sa hinaharap, ganito rin ang dapat mong ipatupad. Paano mo matatanggap na matalo si Kapitan Zhao? Gusto naming matuto at magkaroon ng karanasan. Hindi lang para makita ang kakaibang espiritual na kayamanan. Hindi pa sapat ang espiritual kong kayamanan para matuto. Tama na. Huwag nang pag-usapan ng pang-aabuso ng Longshengguan sa inyo. Tao ng Takmang Dan. Sa laban na ito, natalo ang pamilya Zhao. Hindi ba kayo magbabayad? Sa susunod, hindi na kailangan ng limbaw. Ngunit sa laban na ito, hindi nyo may kakaila, di ba? Ibigay. Donggeyo ah. Wala nang kailangan ng Soul Bell. Turuan mo sila. Kung gusto pang sumali ng Zhao family, kailangan nilang maglagay ng bagong taya. Kung hindi, huwag na lang makipagpusta. Dingfeng Valley Grass, yung mga itinatago sa bahay ni Zhao, ginamit pa nilang panghuhula. Mr. Li Guan, sapat na ba ito? Sige. Ako muna. Ako muna talaga. Kailangan kong ayusin itong batang ito. Natalo si Zhao Jia. Panahon ko na para makabawi. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Sabay-sabay na kayo. Saktong-sakto, aayusin ko kayong lahat. Hinahanap mo ang kamatayan. Napaka-ambisyoso. Naglalakas loob kang maliitin ako. Sandali. Alam ko na natatakot ka. Hindi ba't gusto mo ring hominin? Sumama ka na, isa laban sa inyong apat. Si Lu Tianxing ay siyam na antas. Saan siya kumuha ng lakas ng loob? Hindi ako nakikialam sa pakikipagsabuatan para lokohin ka. Nahihiya ka. 4 laban 1. Hindi ko kayang ipagsapalaran ng taong ito. Natatakot ka, di ba? Wala ka ng lakas ng loob, di ba? Naging duwag ka na, di ba? Lumapit ka na. Sip sip, sip sip, sip sip. Tingnan mo, hindi kita patatawarin ngayon. Kami ay mga henyo ng 3 sekta. Ngunit malayo pa kami kay Lu Tianxing. Sobrang brutal ng ginawa ni Lu Tianxing. Kung talagang namatay si Liu Donggeyo, baka magalit si Li Hanzhou sa lugar na iyon. Hindi pa siya ganap na gumaling. Hindi niya talaga kayang pigilan. Ikalawang aso. Ano? Paano pwedeng mangyari? Liu Tianxing, siyam na antas, ikalimang yugto ng panufo, biglang mahuli ng isang kamay. Yung batang yon ay 5 antas lang, hindi ako naniniwala. Ako ay isang paboritong anak ng langit, hinaharap na banal na anak sa dakilang banal na lugar. Paano ako matatalo ng pang-5 uri? Sabay tayong sumugod. Natalo sa isang laban sa 4, totoong natalo. Tanging pang-5 uri lang talaga ako. Mga ginoo, natapos na ang laban. Talo na ang inyong mga disipulo. Ang mga bagay na ipinangako dati. Nandyan si Haring Taizuan. Dapat hindi ito balewalain, di ba? Sang-ayon sa taya, dapat tumanggap ng pagkatalo. Bagamat ang talam na ito ay hindi pa nakapasok sa talaan ng mga Diyos na sandata, ito rin ay isang mahalagang talam na nakuha mula sa lambak ng mga Diyos na sandata. Napakalakas nito. Talagang hindi masama, sapat na mabigat. Talagang hindi pangkaraniwang tao itong si Li Hanzhou. Ang talam ng Badao-men ay ginawa mula sa itim na bakal. Timbang nito ay mahigit sa 1,000 libra. Kaya niyang kunin ito ng basta-basta. Hindi ito walang tunay na enerhiya. Mas mataas ang antas ng cultivation. Hindi namin ito nakikita. Panginoon Santo. Nasira ang loob ng disipulo ninyo. Tumayo na kayo. Sa likod ni Liu Donggeyo ay si Li Hanzhou. Hindi pwedeng manalo si Lu Tianxing. Mahalagang lugar ng Taizuan. Malaki ang negosyo at tahanan. Hindi naman kayo mangungutang, di ba? Siyempre, ang mahalagang lugar ng Taizuan ay may kredibilidad. Salamat, mahal na Panginoon. Salamat, kapatid Jiang. Isang maliit na dambana. Nawasak ang 4 na henyo ng sekta. Si Lu Tianxing ay natalo rin. Kahit isang laban sa 4. Nakatago si Qi sa kamay ni Li Hanzhou. Yung 1,000 Death's Ghost Lotus, malamang nasa kamay din niya yon. May balak ang Emperor na itago si Li Hanzhou. Pero sa huli, naibunyag niya ang sarili niya. Matandang tao.
Inilagay mo ako dito. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Alam ko na gusto mong sundin ang tradisyon ng mga templo. Pero ngayon, hindi pa bukas ang espiritu. Hindi rin madaling basagin ang Feng Shui. Kailangan pa rin nating mabuhay sa Longshengguan. Kailangan kong maghanap ng ibang paraan. Nasa langit ka man. Huwag mo akong sisihin sa kalokohan. Nagsabi na ako sa iyo ng maaga. Kung sakaling magkita pa tayo sa hinaharap, huwag mo akong sisihin. Sa katunayan, limitado ang aking kakayahan. Bumaba kayo sa bundok at magpamigay ng mga flyer sa Bayan City. Ipakalat ang pastahan ng Changshengguan. Gustong haminin si Liu Donggeo. Gusto nang manalo ng Autumn Knife. Dalhin ang tamang pondo. Ngunit tatanggap lamang ng 4 na tao sa grupo. Makakapunta sa bayan, totoo ba? Basta-basta lang, hihihi. Maganda ang seguridad sa Bayan City, kahit na sila'y maliit. Mayroon silang kaalaman. Karaniwang mga magnanakaw, hindi man lang nila mahawakan ang dulo ng kanilang damit. Sobrang laki ng mundong ito. Kung hindi ka magbabasa, magtatagal, ikaw ay malulugi. Baka sa mga libro ay may mga pahiwatig tungkol sa mga patay na libingan at Feng Shui, bansa. Ang taas ng rango. Ito ba ang panggupit na pangkahoy ng pamilya ko? Yung batang si Liu Donggeo. Hindi ba't consolation prize lang yun mula sa Taishan Holy Land? Kaya pala dinala ng batang yon ang kanilang mahiwagang sandata. Walang duda na kahit ang matandang elder ay handang isugal ang Taishan Heart Sutra para makuha ito pabalik. Listahan ng mga espiritual na kayamanan. Ang mga likhang espiritual ng mga espiritual na alchemist ay mga likhang espiritual na gawa sa likas na yaman. Kapag ito ay nakilala ng may-ari, ito ay nakakabit sa kaluluwa. Ang sapilitang pag-alis ay nagdudulot ng matinding pinsala sa kaluluwa. Maaari itong magbigay ng walang hanggang buhay. Ang buhay ay kasing haba ng langit. Ang pinagmulan ay hindi tiyak. Walang hanggang buhay. May ganitong bagay pa pala. Kung ito ay lumabas, lahat ng tao sa mundo ay maguguluhan. Sino ba ang ayaw ng mahabang buhay? Ang mga likha ng langit at lupa. Lahat ay kakaiba. Akala ko marami pang lihim ang mga aral ng Dao. Unang tao na nakalampas sa lahat. Sobrang kapalaluan. Akala niya na matatalo niya si Lu Tianxing, at masasabi niyang siya ang una. Napakaliit ng pananaw. Malamang di pa niya nakita ang tunay na henyo. Narinig mo na ba ang engkanto ng wakas na lupa? Nandyan na sa Bayan City. Sabi ay parurusahan ng mga disipulo ng Changshengguan. Wow! Pumasok siya sa 9 na antas sa edad na 10. Isa siya sa mga pinakamagaling sa Dongyanzhou. Nag-aaral ng Wangqingge. Mabilis na makakamit ang pag-akyat. Ngunit sinasadya niyang pigilin ang sarili. Mabigat na naipon, biglang sumabog. Narinig ko ang tungkol sa walang pusong Diyosa. Mukha siyang isang Diyosa. Hindi ko alam kung makikita ko siya. Hindi lang sa walang pusong lambak. Nandito rin ang bagong henerasyon ng Tangmen. Nandito rin ang 3 henyo ng Tangmen. Nandito na ang lahat ng Tangmen. Ang paboritong disipulo ng Diyos Peak ay bumaba na rin. Naku, ngayon, magiging mas masaya ito. Yun. Sister Ye. Talagang masaya ang Bayan City. Hindi ganito kaingay sa mga araw na ito. Lahat ito ay dahil sa Changshengguan. Gaano mo ba talaga kakilala ang Changshengguan? Si Liu Donggeo ay naglakas loob na tawaging unang tao sa ilalim ng pag-alis. Ate, interesado ako. Hindi ko rin masabi. Talagang may kakayahan siyang talunin si Lu Tianxing. Pero ang mga ganitong tao tulad ng Xianzi na walang puso, hindi ito hihigit kay Lu Tianxing. Sa pagkakataong ito, ang Changshengguan ay tiyak na mapapabilang sa gitna ng bagyo. Shishu. Anong nangyari? May dumating na hamon na nagsasabing nais haminin si Shixong at nais pang manalo ng kiusang. Pumasok na ang negosyo. Epektibo na ang mga leaflets. Pasensya na sa hindi pag-welcome. Yan Wang City, Yan Family, Yan Sheng Tian. Dadalhin ko ang mga disipulo ng Yan Family upang haminin si Liu Donggeo. Narinig ko na siya ay tinatawag na ang una sa ilalim ng Transcendence. Kahit isang laban, 4 na kalaban. Sabi nila, kapag nanalo ka, madadalo mo ang Kyuzang daw. Totoo ba o hindi? Nandito ang kutsilyo. Pero ang kondisyon ay, kailangan mo ring maglagay ng halos kaparehong pusta. Wala akong ibang meron ng Yan pamilya, maliban sa pinakamahalagang paraan ng pagpapalakas ng katawan. Pagpapalakas hanggang sa pinakamataas na antas ng 9 orifices golden body, hindi matitinag ng espada at sandata. Anong tingin mo? Medyo kulang pa. Kahit gaano pa kalakas ang 9 orifices golden body ni Yan Jia, hindi pa rin makakatalo sa golden bell ng Buddhist temple. Mas maganda kung ganito, Kuya Yan. Kung mananalo tayo, pupunta ako sa aklatan ni Yan para magbasa ng 3 buwan. Paano? Makipagkasundo.
Simulan na. Guro, maraming tao ang dumating sa labas ng bundok. Narinig nilang dumating ang pamilya yan. Gusto nilang pumasok at manood ng laban. Gustong makakita ng kasiyahan ng libre, walang daan. Tanggihan sila. Walang bisita ngayon. Sige, guro. Ginoong yan, ano talaga ang nangyari sa loob? Talaga bang napakalakas? May mas mataas pa sa langit. Natalo ang pamilya yan. Ang pamilya yan ay kilala sa kanilang panlabas na lakas. 4 na niyebeng may ranggong siyam ang nags-anib puwersa. Hindi nila natalo si Leo Donggeo. Muling umakyat. Siguro nakakainis ang mga nasa antas ng Transcendent. Gusto ko sanang makita, pero hindi pinapayagan pumasok si Chang Shengguan. Mukhang talaga namang may kakayahan ka. Kamusta na ang pagsasanay sa Taishan Heart Sutra? Nasa unang antas na siya. Malapit nang makapasok sa ika-6 na antas. Subukan mo. Gamitin ang Taishan Energy para paandarin ang Immortality View Martial Arts. Ganito pala ang paraan. Siyempre, susubukan ko. Sa ngayon, hindi pa bukas ang espiritual na lakas. Kaya gagamitin ko ang tunay na enerhiya mula sa iba at gagamitin ang sekreto ng sekta ko. Kung mambabatikos ang Grandmaster, hayaan na lang. Basta't makapagsimula muna tayo sa buhay. Tadhana ng sekta. Ito ang panlaban ng sekta. Liwanag ng ginto, proteksyon, hindi matitibag ng espada o sibat, di matitinag ng tubig at apoy. Susubukan ko. Hindi epektibo ang iyong Golden Light Spell. Kahit isang batong ibato ko, nasira agad. Ate, baka sobra kang malakas. Mas malakas ka pa kaysa dati. HMM. Subukan mo ulit, tingnan natin. Wala na. Yung Taiyi Shen Si Yangju. Wala. Ay. Yung The Long Han Show. Marunong ka bang magpinta ng simbolo, guro? Yung mga natutunan mo pero hindi mo magamit. Sayang lang ang pag-aaral. Tama na. Ngayon sa ring. Hindi ka nagpe-perform ng tama. Hindi tama. 4 na disipulo ni Yan Jia, napagtagumpayan ko silang lahat ng madali. Kailangan mong bigyan sila ng pag-asa, para maramdaman nilang kaya nilang manalo. Dahil dito, darating sila para maranasan ang Chang Shengguan. Maranasan. Ano bang tingin mo sa akin? Pinapababa ko na si Chenzo at si Shiming para mag-promote. Sa susunod mong laban, maraming tao sa mundo ng martial arts ang makakapunta. May mga tao pang darating. Naging unggoy na ako sa entablado. Maliit na kapatid, anong ibig sabihin nito? Itong tiyuhin, maraming tao ang nag-challenge sa Chang Shengguan kamakailan. Sa kabila ng lahat, tao pa rin ang aking ikalawang guro, hindi pwedeng araw-araw tumanggap ng sobrang dami ng hamon. Isang laban lang ang tinatanggap ng pangmatagalang pananaw araw-araw, para maiwasan ang gulo. Bayad sa pagpasok, 100 liyang. Kailangan pang magparehistro para sa hamon. May bayad pa ang pagpaparehistro. Di ba't ito ay pagkakakitaan? Bakit kailangang mangolekta ng bayad sa hamon? Kayo pa ang naglakbay ng malayo para maghamon. Hindi pa ba ninyo inaasam ang lihim ni Kuya sa akin? Kailangan kunin ang registration fee. Unang magpaparehistro, siya ang unang maghaharap. Magpaparehistro kami bukas sa unang laban. Mga disipulo ng Huang Hesek, sige po, ikaw, ikatlong guro, tandaan mo. Ano ang pastahan? Kailangan nating suriin. 3 langit na selyo, biyaya. Gawa ni Guru Sun Haikwan. Guru Sun Haikwan. Nag-invest si Huang He ng malaking halaga. Magdagdag pa ng isa. Hayaang hiramin ng aking uncle ang koleksyon ng Huang He na libro ng 3 buwan. Kailangan kong makipag-usap sa mga nakatatandang miyembro ng aming sekta. Sige. May iba pa bang nagpa-register? Sekta ng pusok sa Hengyang. Pagpaparehistro sa Wanhua Valley. Ako rin ay magpaparehistro. Ang ganda. Gandang nakakapanghina. Gandang hindi mo kayang lapastanganin. Siya ang diwata ng walang awa. Hindi nakapagtataka na siya ay malamig. Rehistro sa walang awang lambak. Pangatlong guro. Anong tinitingnan mo? Isusulat ko. Oh, ang taya ko sa Abandonment Valley. 1,000 taon na malamig na jade. Bukod pa rito, kung mananalo kayo, mga tao sa Longsheng View, maaaring pumasok sa Abandonment Valley at magbasa ng libro ng 3 buwan. Maaari ring tingnan ng mga teknik. Talagang matapang ang Juqing Valley sa pagsusugal. Ate, ang saya.
Hominy ng Juching Ferry ang araw. Itatakda sa 7 araw mula ngayon. Ayos. Hominy ng Juching Ferry ang Changsheng View. Gusto kong manood. Sayang, hindi pinapayagan ng Changshengguan na manood. Bukas magsisimula. Bubuksan ng Changshengguan. Kailangan lang bumili ng tiket. Maaari nang manood ang lahat. Bumili ng tiket. Ang Changshengguan ba ay isang tourist spot? Ang tiket ay hanggang sa Changshengguan Gate. 10 VIP tickets bawat show. 100 na regular tickets. 300 na tickets sa labas. Iba-iba ang presyo ng tiket. Iba-iba ang lokasyon. Huwag kayong mahuli.